Tanong #1, mag-isa ka bang nakatira? Kapag tinanong ito ng isang batang babae, maraming ibig sabihin yan. Maaaring gusto lang niyang malaman ang sitwasyon mo sa bahay, pero kadalasan, tinatantiyan niya kung may privacy kayo at kung may posibilidad na mapag-isa kayo. Kung nagtatanong siya ng ganito, malaki ang sansang iniisip niya kung gaano kadaling makapunta sa'yo para makasama ka ng walang istorbo. Dito, mahalaga na hindi ka mabigla o magmukhang desperado. Maging kalmado, kumpiyansa, at hayaan siya mismo ang magdesisyon kung gusto niyang pumunta para sa mas tahimik at pribadong oras kasama ka. Tanong #2, ilan na bang naging karelasyon mo? Huwag mong malitin ang tanong na ito. Mukha itong normal kapag nagkakakilanlan pa lang kayo, pero may nakatagong motibo ito. Kapag tinanong ka na isang babae ng ganito, gusto niyang malaman kung gaano ka ka-comfortable pagdating sa intimacy at kung gaano ka ka-experienced. Sinusukat niya kung compatible kayo at kung gaano siya magiging kampante sa'yo. Madalas, ito ang simula na mas personal na usapan tungkol sa closeness at chemistry. Ang pinakamagandang sagot? Maging totoo. Huwag kang gumawa ng kwento, ramdam ng babae kapag hindi ka totoo. Tanong #3, anong klaseng pelikula ang gusto mo? Mukha lang itong simpleng tanong pero kung interesado siya sa'yo, may lalim ito. Ginagamit ito ng babae bilang paraan para magplano ng movie night, isang pagkakataon na mas maging malapit at personal ang bonding ninyo. Kung nararamdaman mo may halong landi ang vibe, maaari mong banggitin ang romantic movies para mas lumambot ang tono ng usapan. Kapag sinabi niyang gusto rin niya yon at siya pa mismo ang nagsuggest na manood kayo ng magkasama, kaibigan, jackpot ka na. Ibig sabihin gusto niyang makasama ka sa isang cozy at pribadong setting. Pansinin mo rin ang klaseng pelikulang imumungkahi niya, kung romantic comedy o drama, malaki ang sansang may special siyang balak para sa gabing yon. Tanong #4, anong plano mo ngayong weekend? Kapag nag-message ang isang batang babae at tinanong kung ano ang gagawin mo sa weekend, malaking posibilidad na gusto kanyang makasama. Ibig sabihin nito, chin-check niya kung available ka at kung interesado kang lumabas kasama siya. Madalas, ito rin ay paraan para mag-suggest na mas pribadong lakad o tiyakin na magkakaroon kayo ng oras na kayong dalawa lang. Kung gusto mong pukawin ang interest niya at malaman kung ano talaga ang nasa isip niya, pwede mong sagutin na, wala pa akong masyadong plano. Ikaw, may naisip ka ba? Natural at nakakaengganyo ang ganitong sagot. Kapag siya mismo ang nagsuggest ng restaurant o isang espesyal na lugar kung saan kayo pwedeng mapag-isa, malinaw na may gusto siyang mas malapit na koneksyon. Hindi man ito direktang pag-amin, subtle pero malakas ang mensahe. Tanong #5, pwede mo ba akong tulungan sa bahay? Kapag humingi ng tulong ang isang batang babae, tulad ng paglipat ng kahon, pag-ayos ng gamit, o kahit anong simpleng bagay, maghanda ka sa isang magandang pagkakataon. Baka kailangan niya talaga ng tulong pero madalas, ito ay diskarte rin para makasama ka sa isang pribado at komportableng lugar, ang bahay niya. Kapag nasa personal niyang espasyo ka, mas natural ang koneksyon at mas bukas ang pagkakataon para mas lumapit kayo sa isa't isa. Pagkatapos mong tumulong, maaari mong sabihin, sige, tutulungan kita. Pero dapat may reward tayo, siguro movie o inuman pagkatapos. Gamit ang ganitong tono, nagiging magaan, masaya at flirtatious ang daloy na usapan. Mas matagal kayong magkasama, mas lalalim ang koneksyon. Tanong #6, gaano kalayo yung restaurant sa bahay mo? Kapag tinanong niya ito, hindi lang ito simpleng tanong. Ibig sabihin, tinatantiyan niya kung gaano kadaling magpatuloy ang gabi sa isang mas tahimik at pribadong lugar pagkatapos ng date. Hindi ito small talk, ito ay pasimpleng senyales na bukas siyang makasama ka na mas matagal at mas personal. Tanong #7, mahilig ka bang yumakap? Ito ang isa sa pinakasublo pero makapangyarihang tanong. Madalas itong lumalabas kapag pinag-usapan ang personal na preferences o past relationships. Kapag tinanong ka niya nito, tinetesting niya kung gaano ka ka-comfortable sa physical touch at kung bukas ka sa pagiging malapit. Kung sasabihin mong gusto mo ng yakap, parang binibigyan mo siya ng pahintulot na maging mas sweet at mas open sa'yo. Ibig sabihin din nito na gusto niyang bumuo na mas mainit at malambing na koneksyon, hindi lang basta casual na usapan. Ang simpleng yakap, kapag galing sa tamang tao, madalas nagsisilbing simula na mas